Juanito Guillermo. Ang kanyang sinabi, mga in-screenshot po ito, no? Sabi po, kasalanan na ang pangingilin ng Sabat ayon sa Isaias 1:13. Kasalanan daw, no? Abomination na sa kanya. Yan ang pahayag ng Diyos sa pagitan ng propetang Isaias. Mga kapatid, hindi lang ho itong si Brother Juanito Guillermo ay may ganitong pagkaunawa. Marami po at sigurado po tayo yung kung saan natutunan ni kapatid na Juanito Guillermo yan, yun ang nagpasimula ng ganyang interpretation. Atin pong sasagutin ho ito, pero nais ko pong sabihin sa mga gumagamit ng talatang ito na huwag nyo na akong gamitin kasi nakakahiya sa Panginoon. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi tingnan nyo po, pinalalabas dito na kasalanan ang pangingilin ng Sabat sa panahon ni Isaias sa Kapitulo 1. Ang ganoong pagkangatuwiran ay hindi po nagamitan ng tamang pasensya na po hindi po nagamitan ng tamang common sense, Hindi po ginamitan ng tamang lohika or sabihin natin yung analysis. Bakit kamo? Ay sa mga sumunod na kapitulo ng Isaias ay pinupuri ni Isaias. Halimbawa, pakinggan nyo. Basahin muna natin itong 1:13 para maging parehas po tayo. Ano pang nakasulat dyan? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kamangyan ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Dito mga kapatid, ay nag-conclude na ang marami. Ang dami po dyan, ganyan ang paniniwala. So pagod na at kasalanan na raw ang pangingilin ng Sabat. Paano yung mga sumunod na sinabi ni Isaias? Halimbawa, yung 56:2, gagamitin ko ito, ang abab ay ang bagong ang Biblia. Kahawig na kahawig sa lumang Biblia, meron lang ilang mga terminong na napalitan dyan. Pero parehong-pareho ang meaning po. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng Sabat at hindi ito na nilalapastangan Yun naman at pala umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. O kita mo na, kung kasalanan ang pangilin ng Sabat sa 1:13, ay bakit naman dito ay mapalad ang taong nangingilin ng Sabat? Ay ano ba ito si Isaias? Mali-mali. Ito bang si Isaias ay wala sa ayos na pabago-bago? Kasi ang linaw-linaw ho dito, mapalad yung tao, yung anak ng tao na pinanghahawakan yung pangingili ng Sabat at hindi ito nilalapastangan. Pagkatapos, nauna niya palang sinabi, kasalanan na yung mangilin. Ngayon, doon sa prinsipyo ng interpretation, yung time and place must be considered, panalo itong nasa huling talata, kapitulo. Lalo na sa talatang 6. Ano pang sabi dyan? At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan. Yung pong mga dayuhan o taga-ibang lupa, yung lumapit upang maglingkod at iniibig ang pangalan ng Panginoon at gusto niyang maglingkod sa Diyos. Bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito. Kapag hindi ka nangilin, ito'y paglapastangan, mga kapatid. So, hindi ho ang kasalanan ang mangilin. Baliktad. Kasi sabi nung nagtanong, kasalanan daw yung mangilin . Dito pala, pag sinabing paglapastangan, ito po yung yung hindi pangingilin. Kasi bawat nangingilin ng Sabat at hindi nilalapastangan. So, yun nga sinasabi ho natin. So, nagtanong sa atin, at yung mga nagtuturo ng ganyan, tigilan na po ninyo yung paggamit ng Isaias 1:13. Nakakahiya po sa Panginoon, nakakahiya po na ating pong ginagawang mali-mali ang mga propeta ng Diyos. Kaya sana, huwag nang gagamitin yon. Dahil isa pong malaking pagkakasala po sa Diyos
nabaliktarin natin yung kanyang utos. May pananagutan ho tayo sa Diyos tapos ituturo, paniniwalaan naman ng marami. Isa pang talata, 58:13, sabi po ay ganito. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa sabat, Yan, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking mga banal na araw, yan. at iyong tinawag ang sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Yan, no? So, kapag iuurong natin yung mata sa paa, sa paggawa ng kalayawan, at gagawin nating kasiyahan ng Sabat o kaluguran, gagawin natin itong ang banal na araw ay gagawin nating marangal. Oh, ito po'y kagalakan sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. So, wag ho nating babaliktarin ang salita ng Diyos. Ito po'y isang pagsalaula sa Biblia at tahasan po itong paglabag at paglapastangan sa Diyos na nag-utos na ipangilin ang Sabat. Isa na lang bago ko ibagay kay Brother Gomer, dahil talata po ito, Isaias 66:22-23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Iyan, 23. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Iyan no, mga kapatid. Ang linaw-linaw po niyan. Ano ba ito sa Isaias? Talagang wala sa hulog eh. So dito po makikita hanggang bagong langit, bagong lupa nga eh. Pamingingilin ang Sabat. Kaya ang pinaka-solusyon, kontrahan ba siya sa kanyang sarili? Siyempre hindi. Oo, nawain natin ang pangingil ng Sabat na sinasabit na kinalulugdan ng Diyos ay malinaw. Ang aanin na lang pong pag-aaralan ay yung 1:13. Bakit sinabing ganun? At ano ang konteksto? Ayan ho. At gusto kong, bago natin puntahan yon, ay aking bigyan ng time si Brother Gomer para magbigay karagdagan dito sa ating pong sagot. Brother Gomer? Yan, Brother Johnson. Maraming salamat sa iyo. Itong nagiging problema, Brother Johnson, kapag sabi nga natin sa iyong pagtuturo, ay kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ito ay dapat nating basahin sa kabuuan. Yan. Para tayo po ay hindi nagkakamali ng unawa sa talata ng Biblia. Ano ho? Kasi kung karumaldumal na sa Isaias, yun na nga, ipaniwanag po ni Brother Johnson. Ang tanong po doon, bakit? Bakit pagdating sa chapter 56, chapter 62, chapter 58, na si Isaias din ang nagsulat, abay mapalad naman ang nangingilin ng Sabat, Brother Johnson. Tama. Kaya nga tama yung observation mo eh. Ito bang si Isaias ay pamali-mali? So, kapag ang isang talata po ay kumukontra sa isang talata, abay hindi ho dapat mangyari yung ganon sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi ho pwedeng magkontrahan. Kaya kailangan po natin itong basahin sa context. Ano ba ang sinasabi ng Diyos? Bakit? May dahilan po kasi. Kung inyo pong binasa lahat, iyon pong problema, Brother Johnson, kasi itong Isaiah chapter 1 ay 31 verse lang naman ito eh. Ang problema dyan sa nagtanong, sa tingin ko, maaring yung 13 lang yata ang nabasa niya. Yun nga ang nakakapagtaka. Yun din kasi Nakarating siguro siya ang dyan sa talatang Yan din kasi siguro ang naituro. Oo, nakarating sa dyan sa talatang 13, Brother Johnson, pero hindi niya nabasa yung 3 at saka yung 4. Simulan kaya natin, Brother Gomer, yung talata, yung sinasabi mo. Basahin natin yung konteksto niyan para maganda. Sige, pakilagay mo yung 3 at yung 4 muna. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Verse 4. Bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lagi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Yun.
hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. So nakita nyo po yung introduction pa lang dito ni Isaias, Brother Johnson, ay talagang ano na ito sumbat na ito sa Israel sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, sa kabila ng mga kasamaan nila na ito na ginagawa nila, abay, kunwari nagsasabat pa rin sila, Brother Johnson Naglilingkod pa rin, pumupunta pa rin kunwari sa templo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa 13, wag na, kasi wala pong kwenta yung ginagawa nilang pagsasabat na sa kabila ng kanilang pagsasabat, sa kanila ng kamangyan, ay kasamaan naman yung kanilang nasa puso. Isipin mo, ilulundag mo lang sa verse 15, tingnan po ninyo. Sa verse 15, Brother Johnson. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, sabi niya dyan, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. O tingnan nyo yan, habang nagsasabat, mamamatay tao. Hindi ba, Brother Johnson? Tama. Kaya nga, tingnan po ninyo naalala ko itong talata na ito, Brother Johnson, bago ko ibalik uli sa iyo. Sa Lucas 6, sa talatang 9, pansinin po ninyo yung sumbat ng Panginoon sa mga Hudyo. Ay parehas na parehas po ito sa Isaias 1:15. Ang sabi diyan ng ating Panginoon, at sinabi sa kinalan ni Jesus, itinatanong ko sa inyo, matuwid bagang gumawa ng magaling o gumawa ng masama kung sabat? Napansin niyo po yan? Magligtas ng isang buhay o pumuksa? Bakit po sinabi ng ating Panginoon ito? Sapagkat itong mga mapagkunwaring Hudyo na kunwari nangingilin ng sabat, Brother Johnson, kung ating titingnan yung Lucas 4, nandun sila sa sinagoga, pero ang kaisipan nila ay patayin ang Panginoon. At yan ang ginagawa ng mga Israelita doon sa Isaias. Ang sabi ng Panginoon, habang nagsasabat sila, puno ng dugo yung kanilang mga kamay. Kaya maliwanag po yan, Brother Johnson, kung ano ang ibig sabihin ni Isaias, kung bakit karumal-dumal sa Panginoon, pati yung kanilang mga pagpupulong. Sapagkat habang nagpupuri sila kunwari sa Panginoon, abay punong-puno ng kasamaan ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kamay ay puno ng dugo. Yan lang po ang dahilan yan, kapatid na nagtanong. Kaya wag niyo pong gagamitin yung Isaias para sabihin wala na ang sabat. Brother Johnson, balik po sa inyo. Maraming salamat, Brother Gomer, sa napakaliwanag ko. So, dagdagan pa natin nga ng konti bago tayo pumunta sa next question. Tama yung sinabi ni Brother Gomer, kailangan ng konteksto. At binasa natin kayo na yung 3 at 4. Gusto kong itaas yung 2 sa bandang huling bahagi kasi nakalagay dyan. Magandang makintindihan natin ito. Pakibasa nga po. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Yung tinutukoy dyan yung Israel. Naghimagsik laban sa Diyos. Kaya, dahil nga naman sa ang sabat ay alam nilang mahalaga ito para sa kanila, ay pinagingilin nila. Pero ang buhay nila, yan na po, mga paghihimagsik. Talatang 5. Bakit kayo'y hahampasin pa at kayo'y nanghimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nangalupaypay. So kita mo na rito, talagang matindi yung kanilang paghihimagsik, mga kapatid, sa Diyos. Kaya tingnan po ninyo yung binasa kayo na sa 15 ni brother na binasa na po natin kanina. Ay baliwala hindi sa pangingili ng sabat nagkasala ang Israel, kundi doon sa ibang kasalanan, hindi dahil sa nangilid sila ng sabat. Pata ang Israel, ang Diyos, sa kanilang mga paglabag. Basahin nga ulit natin yung 13. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumaldumal sa akin ang bagong buwan at ang sabat, ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako nakapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. O kita mo na, lalabas yan, pati yung pulong. Masama na rin. Ay, nako.
Yun na nga yung sabi ho natin. Marami, Brother Gomer, talagang magpatuloy talaga tayo. Napakaraming mga taong sabi sa amin sa Bisbate, balingag ang pagkaintindi ng salita ng Diyos. Maraming taong ang balingag. Oh. Yan ang epekto, Brother Johnson, ng mga nangangaral ng bias na pangangaral. Kaya nga, dyan may payo ang Panginoon, Brother Johnson eh. Iyan nga yung Pagdating payo, lang sa Brother 16. Gomer. Oh, Iyan ang gusto nating ipaunawa sa kanila kasi doon sa kasunod ng talatang 15 ay merong payo ang Diyos at pag sumunod ang bayan ng Israel binalik naman niya yun eh. Yung pangingili parang sa Uzias lang din yan eh. Di ba? kaya nga pagdating doon sa binasa mo kanina, mapalad na eh. Di ba? Tama. Oh. Basahin nga natin itong karugtong ng 15. Basahin natin yung 16 Yan. at hanggang 17. Mangaghugas kayo, Yun. mangaglinis kayo. Iyan pala naman Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Ayan. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Ayan o, ang iwasan ng Diyos ay yung gumawa ng kasamaan. At hindi kasamaan sa Diyos ang pangingili nila ng Sabat. Kundi gumagawa sila ng kasamaan, pero nangingilin sila, kaya yung pangingilin nila, walang rin kwenta yun. Yun o ang ibig pong sabihin. Ano ang salabi ng talatang 17? Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Yun naman pala eh. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipighati. Ayan. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Yun ang dapat nilang gawin, mga kapatid at mga taga-subaybay. O sa 18, tuloy na natin. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan Yan, oh. ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. O, kita mo na yan? Ay hanggang, hindi na binasa yung unang talata bago ang 13, hindi rin itinuloy. Ayun, tuloy, ligaw. Yun nga ang nakakapagtaka, sabi ko nga, Brother Johnson eh. Paano niyang nabasa yung 13, hindi niya binasa yung 1? Siyempre, yun Hanggang ang 12? tinuro eh. Yun ang tinuro eh. Tapos, pagkatapos ng 13, abay tumigil na. Tumigil. Nako. Kasi, Talagang maliligaw po pagka ganyan. kasi tumalon na Mga kapatid. eh. Tumalon na yung nagturo eh. Okay, so ayan no, mga kapatid, ang linaw po niyan.